mga ka-interview, welcome ulit dito sa aking channel. At akalain mo yon, unang loan ko pa lang, approve agad ako ng 177,000 pesos. At isang valid government ID lang yung requirements. Kaya kung gusto nyong malaman ano yung mga tips at ano yung mga dapat iwasan, sana talaga panoorin mo yung buong video na to. So ito na nga mga ka-interview. So may mga nagsasabi sa comment section, kasi nagawan ko to ng video before na hindi daw sila na-approve dahil wala silang na-declare na credit card. So, sa mga bangko kasi, regardless, with or without credit card, kapag nag-apply tayo, huwag tayong mag-expect na approve agad yung loan application natin kasi lahat talaga yan ay dumadaan sa evaluation ni bangko. So, syempre, pag sinubmit natin yung loan application natin, chinecheck nila kung meron ba tayong negative credit standing, negative credit history, or may pinagkautangan ka sa ibang mga bangko na hindi maganda yung naging payment mo before. Kung meron kang record sa CIC, so by the way, ang CIC, samahan to ng iba't ibang mga lending, financing, at yung mga bangko na nagpapautang. And kung meron kang atraso sa ibang mga bangko, lending, or financing na accredited entity nga sa CIC, possible talaga na hindi ma-aprobahan yung loan application mo kahit pa meron kang credit card, napakaganda, malaki yung credit limit mo, pero meron kang mga utang sa ibang bangko na hindi mo nabayaran or hindi maganda yung nagiging payment history mo. Maaring sabihin natin na nagbabayad ka pero laging late yung pagbabayad mo, possible na makakaapekto talaga yon sa credit score mo. At once na nag-check sila sa CIC, then hindi maganda pala yung naging credit score mo, edi possible talaga na i-decline nila yung application mo kahit pa may credit card ka. Okay? So, ang reason ay hindi dahil wala kang credit card or hindi dahil hindi ka qualified talaga na mag-apply, no? Kundi merong iba't ibang mga reason kung bakit na-decline nga ang ating loan application. At ang unang-una nga dyan ay kapag nag-apply ka na meron kang negative records or low score ka sa CIC. So, yun yung tinatawag natin na below scoring, no? Or yung tinatawag ni bangko na below scoring. At ang isa pang reason kung bakit na-decline yung loan application nyo sa isang bangko, hindi lang naman sa Union Bank, maging sa CTBC, Security Bank, West Bank, BDO, BPI, and so on, lahat ng mga bangko, ay kapag yung location mo or kung saan ka nakatira ay hindi siya sakop doon sa parameter nga na kinikater ni bangko. O di kaya minsan yung lugar na tinitirhan mo or kung saan ka nakatira ay ayun nga outside sa parameter nga na kinikater ni bangko. Then yung iba naman, nandun ka sa inside parameter nga na kinikater ni bangko, pero kung yung lugar mo ay kilala sa medyo nakakatakot na lugar, laging may nangyayaring krimen, may mga ganong basehan kasi si bangko. Kunwari sa isang lugar, laging nababalitaan na sa lugar na to may krimen na nangyayari or laging may mga nagbabatuhan o kung ano-ano yung mga naibabalita na nangyayari sa lugar na yan. And ayaw ko na rin kasi talaga na magbanggit ng lugar kasi syempre hindi siya maganda, no, na sabihin. Pero may mga lugar talaga na laging may issue yung lugar na yan, laging may mga nangyayaring krimen, talagang hindi ma-approve yung loan application mo kung doon yung location ng bahay nyo. Kasi bakit? Pinoprotektahan din kasi ni bangko yung mga collector nila. So, kung nakita ni bangko, ay dito ka nakatira, syempre isipin nila, paano yan? Dito nakatira si ganitong borrower sana or itong uutang. Paano pag hindi ito makabayad sa kanyang utang? No, kung hindi siya makabayad, syempre magpapapunta sila ng collector. Paano kung yung time na pupunta yung collector, talagang sinat nila, no? Or sinut nila yung collector na yon. May nangyari doon sa collector, natamaan, no? Di problema pa ni bangko yan. Kaya may mga lugar na hindi nandun siya sa inside parameter ni bangko, pero avoid na lugar yon. Hindi pwedeng pautangin ni bangko yung mga tao sa lugar na yon. No, so mahirap din talaga kahit wala ka namang record, kahit wala ka namang issue, pero kung yung lugar mo yun kilala nga sa laging may krimen na nangyayari, maapektuhan ka.
So may mga ganong criteria si bangko. Halos lahat talaga ng mga bangko. Nag-research kasi ako ano yung mga iba't ibang reason kung bakit na-decline yung loan application natin. Ay isa yon. Okay? At ang isa pa, baka yung edad mo ay hindi pasok sa eligibility criteria and qualifications, possible talaga na hindi ka maaprubahan o di kaya yung sahod mo hindi pasok sa eligibility criteria and qualifications. Kunwari, ang sahod na tinatanggap ng isang bangko ay 25,000 or yung mga sumasahod ng 25,000 pataas o di kaya ay 20,000 pataas, then sahod mo is below, hindi ka talaga ma-approve kahit medyo mataas yung yung credit card mo. At ang isa pa na reason kung bakit na-decline yung isang applicant ay dahil nga sa company or kung saan siya nagtatrabaho. Okay? Kung nagtatrabaho ka sa isang company, like may mga tinatawag kasi si bangko na avoid industry, like yung mga construction, or yung mga nasa trucking business, yung mga driver, ganyan. Yung alam mo, yung tipong medyo nakakakaba na trabaho, yung mga nasa construction, ganyan nga, yung mga driver or nasa trucking business, ganyan, medyo mahirapan talaga kayo na maaprubahan kasi nga tinatawag na avoid industry. For example din, yung mga humahawak ng baril, ganyan. So, minsan hindi pinapautang ni bangko. So, hindi ko naman sinasabi na kay Union Bank yun, pero talaga in general, ganun yung reason or ibang mga reason kung bakit nagde-decline yung iba't ibang mga bangko. Okay? Yun na nga, ayun yung mga common reason kung bakit na-decline. At ang iba pa, syempre yung mali o inconsistent yung details nyo, walang activity sa Union Bank account nyo, mababa yung credit score nyo, at yun yung sinabi ko kanina, or napakarami yung application nyo sa iba't ibang mga banks, kaya possible na ma-decline yung loan application nyo. At para sa mataas na chance nga na ma-approve dito next time kung sakali na-decline kayo, keep your Union Bank account active. Pag wala ka pang credit card, mag-start ka ng small. Apply muna ng credit card o secured card. I-update natin yung Union Bank profile regularly, yung address, job, at yung salary, at huwag nating i-zero out lagi yung balance mo. Kahit may 100, ganyan, okay na yan sa activity record. Ayan. So, sa overall experience ko with Union Bank Personal Cash Loan, napaka-super smooth talaga, hassle-free and legit. Online application lang nga, one valid government ID, wala pang isang oras yung approval and na-release din agad yung pera. Actually, wala pang isang oras sinend nila agad yung loan proceeds. At no interview, wala ding guarantor, no collateral. Kaya talagang digital banking at its best, no? Kaya nga kung gusto mong subukan, i-click mo nga yung link na makikita sa comment section para madirect ka sa official Union Bank loan page. Okay? So, disclaimer, hindi po nila ako binayaran para i-endorse sa inyo. So, share ko lang sa inyo yung naging experience ko dito kasi sobrang natuwa talaga ako. Kaya sa mga naghahanap ng gustong mautangan, no, nangangailangan ng extra funds, so talagang legit itong Union Bank Personal Cash Loan. Online lahat ng process at online din yung pag-disburse nila ng loan proceeds. So, talagang hassle-free. So, yun nga mga ka-interview. Sana nakatulong talaga yung video na ito sa inyo. Kung nagpaplano kayo na mag-loan nga sa Union Bank, ulitin ko lang, responsible borrowing pa rin tayo. Okay? Huwag utang ng utang at make sure meron tayong pambayad at purpose talaga bago tayo umutang. And if gusto nyo rin na mag-apply sa Union Bank credit card with free annual fee forever, i-check nyo rin yung link na makikita sa comment section. So, pwede rin kayong mag-apply ng credit card sa Union Bank. At kung gusto nyo ng ganitong loan tips at yung mga legit reviews, sana i-like nyo, mag-subscribe, and hit the bell icon dyan sa baba para updated kayo lagi. So again, thank you for watching mga ka-interview and see you sa ating next videos. Stay smart and safe sa pag-manage ng pera. Bye!